Ang News Department ang isa sa unang pinagtuunan ng pansin sa muling pagbubukas ng ABS-CBN. Sa unang pagkakataon, binigyan ng 40% ng programming time ang News and Public Affairs. Ang media, particularly television, since we're talking television, ay umaasa sa ratings upang mabuhay, upang maging competitive. Kinakailangan mataas ang ratings mo. Ngayon, ang inisip kong gawin ang personality ng mga news programs ay umiwas doon sa dating style na staid and stale, na masyadong formal, cut and dry, kulang ng life, kulang ng excitement. So, binigyan ko ng konting verb by putting on personalities. Binigyang puwang din ng stasyon ang pagpasok ng news magazine format na pinasimulan naman ng Manager for Public Affairs na si Cheche Lazaro. You know, we had 20 years of martial law, 20 plus years of martial law. So there was, kumbaga, parang pressure cooker, there was a lid on this pot na hindi makalabas lahat ng hinainom na tao, hindi madiscuss yung mga problema, hindi sinisiyasat kung bakit nagkakaganito, bakit may child prostitution, bakit may child abuse, bakit may spousal abuse. Hindi pinag-uusapan yun eh. Kasi everything was under the cover of entertainment. So, ngayon, nagkaroon ng puwang kung saan pwedeng pag-usapan itong mga isyong ito. Dinaglao, naging bukang bibig ng mga manonood ng iba't ibang programa ng ABS-CBN News and Public Affairs. Nagkaroon ng panibagong ningning ang istasyon na nooy nakilala bilang The Star Network. Matapos ang 2 dekadang pakikialam ng gobyerno sa media, sabik ang tao sa tunay na balita. Sa telebisyon, nagsimulang bumalik ang pangunguna ng ABS-CBN sa puso ng mga manonood. At para matugunan ang balitang tugma sa panlasa ng bayan, itinatag namin ang TV Patrol. Ang programang nagsimula ng malaking pagbabago sa paghahatid ng balita sa masang Pilipino. And that was the first time that we did something that was really driven by the tastes and interests of the mass audience. And lo and behold, in a very short time, the ratings were far beyond anything that we ever envisioned for primetime ratings. I think it even beat the primetime programs. And it's now become a staple of everyday viewing habit. Sa pangunguna ng anchor nitong si Noli De Castro, umabot sa 40% ng audience share ang ratings ng TV Patrol. Dahil ito ang unang primetime newscast sa wikang Pilipino, naging susi ang TV Patrol sa tinatawag na demokratisasyon ng pagbabalita. Yung press freedom, dati na nating katangian yan bilang isang bansa. So hindi bago yan. Sa akin palagay, ang naging bago pagkatapos ng 1986 ay yung tinatawag na demokratisasyon ng mass media. Sapagkat dati-rate ang telebisyon ay parang monopolyo ng mga marunong mag-Ingles. No? Ang tinutukoy ko rito ay ang current and public affairs programs. Yung may kinalaman sa politika ng ating bansa, yung may kinalaman sa gobyerno, sa balitang panlabas, ay puro nasa Ingles. Lahat ng mga talk shows kung saan tinatalakay ang kalagayan ng mundo at ng ating lipunan ay nasa wikang Ingles. Subalit nag-iba ito pagkatapos ng 1986. Ito ang sinasabi kong demokratisasyon. Sa aking palagay, mas mahalaga yon kaysa tinatawag na restoration ng press freedom.